morning mga ka-LG. Ito na ho yung ating first batch na tanim na mais. ₱100 plus days na. Ready to harvest na. Okay. Lapit na mga ka-LG. The moment of truth. Tingnan natin kung ilan ang maha-harvest nito. Yung isang bag ng 8282S na decal, naubos po natin. Plus meron tayong naitanim na konti doon sa isang bag ng BioRR. So nasa half hectare lang po ito. Nga lang baba yung price ng mais ngayon. Yun yung katotohanan. Napakataas yung inputs from land preparation sa seeds, sa mga pesticides, mga ginamit natin, insecticide, fungicide, herbicide, pati yung fertilizer. Taas ng inputs mga kamais, mga ka-LG. Tapos sobrang baba pa ng price. Babawi na lang tayo sa kung gaano karami yung maha-harvest nito. Hopefully tayo ng magandang harvest. Ito po yung 8282 sa area na to. Halos pwede na. Pwede nang i-harvest. Ito na yung binigay ni Sir Anwar Mayam. Shout out sa iyo, sir. Ito na po yung ating Decal 8282. Ito na yung seeds na binigay mo, sir. Maraming salamat. Hopefully makapag live update po makapag live update po tayo during harvest time. Yung ating mais tuyo na. At kung pansin nyo po, hindi po tayo nagpaputol. May mga factor po kasi yan bakit hindi tayo nagpaputol. Although maraming papaalam sa akin na kukuha daw sana sila ng putol ng mais, papakain sa kanilang mga alagang baka. Yung isang benefit factor po nito, pag hindi naputulan ng mais,
yung pag-harvest base sa experience ng operator ng harvester, mas maganda daw i-harvest pag hindi naputulan yung mais. Okay. Kunti lang yata yung may tatapon. Okay. Number 2, pag naputulan kasi may mga bunga na malalaglag, which is hindi na yon makukuha ng harvester. Loss na yon. Okay. At pangatlo, magsisilbing pataba po ito. At wag po nating sunugin yung kahoy nito. Pag nadaanan ng harvester ito, magigiling. Ayan lang natin na maisama sa pag-aararo para ito'y mabulok. Marami naman pong decomposer pwede natin gamitin para sa ganon ay ma-decompose at ma-convert into organic matter. Sa ganung parang makakatipid po tayo sa pataba. Sunod na tatanim po natin pala rito, paplano ako ng yung pang short time lang na crop, which is pichay tsaka mustasa. Ganon din po yung labanos. Pag na-harvest po yan, pag napasugaan natin ng mga baka yan, makakatulong kasi yon para malinis, tanggal yung damo. Then tulungan natin ng herbicide, glyphosate, para mapatay yung mga damo. And after that, patubigan na po natin. Gawan natin ng kahon, pamamagitan ng araro ng baka. At then doon na tayo mag direct shading. Broadcast na po natin yung buto ng pichay, mustasa, tsaka labanos. Yung labanos pwedeng ihalo sa leafy vegetable, root crops po yon. Hopefully magiging okay yung price ng pichay. Try tayo ng kalahating hektar at gawan po din natin yon ng video. Okay, ito na po yung ating update. Tabayanan na lang po natin yung during harvest time at kung ilan yung ma-harvest nito, kung ilang tons itong kalahating hektar na ating mais. Okay, hanggang sa muli mga ka-LG, maraming salamat at sana inyo pong bisitahin ang aking YouTube channel, LG Farms, at ating Facebook account, Kabukiran ni ka-LG. Happy farming po sa lahat and keep safe. Thank you.